So eto na nga mga idol, natapos na nga po ang Game 2 ng Yokohama kontra dito sa koponan ng 8 Tokyo. At nakita nyo naman, hindi nakabawi ang Yokohama. Ano nga naging problema mga kaibigan? So nung first half ng game, nakita naman natin na injured si Kai dahil napasama po yung kanyang pagkakabagsak nung tumalon po siya. So nagkaroon ng limited time si Kai Sotto dito sa first quarter ng game dahil hindi po siya pinalaro pagdating ng second half, which is pinagpahinga nga po ni Coach Taketo para nga po hindi lumala yung pagkakabagsak niya. So nakita natin pagdating sa third and sa fourth quarter ng game, sa second half ng game, dito na po nawala yung momentum at chemistry ng Yokohama. Yung depensa ni Kai Sotto medyo humina din po at nahirapan depensahan yung 8 Tokyo. So kung titignan po ninyo, unti-unti naman sana nakakahabol o nakakaabot yung score po ng Yokohama, pero nakita natin consistent po yung play ng 8 Tokyo. So hindi nakakapagtaka kaya sila nasa top 2 rankings dito sa Japan B-League. Pero so far maganda naman yung performance na nakita ng ating pambato na si Kai Sotto. Mababa lamang po yung stats niya, no? Nasa 7 points lamang po si Kai Sotto dito nga po sa second half ng game. At kung makikita po ninyo, bago nga matapos yung last quarter dito sa fourth quarter, ayan, laki po ng hinahabol, no, ng Yokohama. Nasa almost 15 points ang hinahabol nila para manalo sila, pero ilang minuto na lang din yung natitira, almost 2 minutes. So ano nga ba yung mga pagkukulang, ano yung naging problema po ng Yokohama kaya natalo sila dito sa game 2 kontra sa 8 Tokyo? So mga kaibigan, napakalinaw naman yung appearance ni Kai Sotto ay hindi masyadong nagamit dahil nga sa pagkakabagsak niya, sa muntik niyang pagkaka-injury, napasama yung kanyang paa, ay hindi siya nakakadepensa ng maayos. Tapos yung foul trouble, iniingatan din dahil nga nakailang foul na rin si Kai Sotto. Madalas po kasi talaga itong 8 Tokyo ay sanay na sanay sa balyahan, which is si Kai Sotto naman natin, konting tapik lang, agad-agad pong natatawagan. So wala namang problema, bibigyan naman sana ng mahabang minuto ni Coach si Kai Sotto, pero syempre kailangan din po isaalang-alang yung pangangatawan ni Kai. Hindi naman porkit na injury, pasok agad, no? Kailangan ipagpahinga. But so far so good, maganda naman yung performance si Kai, mababang stats man, pero yung depensa na nanatili, yung consistency sa game nandoon pa rin naman, hindi na rin naman nawawala. So under 2 minutes sa last quarter, alanganin na po talaga, wala ng pag-asa makahabol pa etong Yokohama. But so far mga kaibigan, hindi pa naman laglag po sa playoffs ang Yokohama. May chance pa sila para makapasok. May ilang laban pa po sila, no, na kinakailangan nilang maipanalo, maging consistent. Pero nakakabahala dahil mga susunod na game ng Yokohama, malalakas din po ng mga team ang kanilang makakalaban. Pero syempre, andyan pa rin yung suporta natin sa ating pambato na si Kai Sotto. Kahit natalo man sila dito sa game 2 kontra sa 8 Tokyo, ay naipakita naman niya kung ano yung kanyang maggagawa. Sa game 1, so far nakita natin maganda yung stats ni Kai Sotto with 28 points. Dito sa game 2, medyo mababa mga kaibigan, no? Pero hindi naman niya nakakalungkot dahil nga nagkaroon ng injury si Kai Sotto at hindi nakapaglaro ng ilang minuto po doon sa second half, second quarter ng game, which is nag-leads nga po para hindi makapuntos or mahumina ang depensa ng Yokohama. Ang dapat po kasi dito sa Yokohama, may kapalitan si Kai Sotto. Kapag inilalabas si Kai, meron pumapalit na sentro para dedepensa. Nakasing lakas po ng laruan ni Kai Sotto. Pag walang Kai Sotto, nakita nyo naman yung diferensya, no? Umaangat yung score, no? Ora talagang naiiwanan yung score ng Yokohama. Basta sa susunod na game, alam natin yung strategiya, bawat naman natatalo na game ng Yokohama, may natututunan po sila. Yung Yuki and Kai Sotto tandem, nakita natin napakabihira ng gamitin o mangyari dahil sa lakas po na depensa ng 8 Tokyo. But so far, maganda naman at tuloy-tuloy ang suporta natin sa ating pambato na si Kai Sotto. And please mga kaibigan, huwag kalimutan mag-like and subscribe for more Kai Sotto updates. Marami